Yo! What's up guys? We are all waiting for this, ang NBA draft. And sa video na to, we're looking up sa top 10 ng NBA draft. And next video na yung next. Exciting din kasi yung mga nakuha sa 11 and 12 spot. Pero ngayon, here, ang number 1 pick ng Wizards ay si AJ Dybantsa. Na kahit anong iwas niya sa team is kinuha pa rin siya. And what a professional from Trae Young. Winelcome siya with open arms and pag-uusapan yung jersey number later on. Siya talaga yung number 1 eh. 6'9" wing and has the tools para mag-fit sa current direction ng Wizards. Kasi pag pinili mo si Peterson, sayang yung development ni George. Si AJ sa college, 25 points on 50%. Tsaka he can get all the looks he wants kasi nga yung duo ni Trae Young and AD yung gravity. Just play dude, wag na masyadong maraming sinasabi. Para sa number 2 pick, another player na ayaw mapunta sa team, si Darren Peterson. Ginawa niya yung trip ni Ace Bailey to ending up being teammates. Isang elite shot hunter at scorer at yung upside niya is magiging all-NBA player sa liga. Pambihira yung shot creation lalo kapag gumamit siya ng mga ball screens. Problema lang sa kanya is yung injury concerns. Para naman sa number 3 pick ng Grizzlies, Cameron Boozer, 6'8" forward and siya yung pinaka-safe pick sa lahat You can never go wrong kahit nga number 1 or 2, pwede siya Kasi NBA ready na yan. Merong post move, merong outside shooting, kaya ding mag-facilitate. Swerte na rin niya kasi pwede siyang, yun na yung maging franchise player ng Memphis if the team decides to move on from Ja Morant. Yung i-grade mo nga dito, this is an A grade, isang can't fail na offensive star at merong all-NBA potential. Para naman sa number 4 pick ng Bulls, underrated at hindi masyadong napag-uusapan, 6'9", Caleb Wilson. Grabe naman yung roster ng Bulls ngayon after getting Claxton. Meron ka pang isang player na pwede mong itambal kay Josh Giddey. Ang sarap laruin ng Bulls sa 2K neto. Ang dami pong gagawin sa mga PNR action Only problem is yung perimeter shooting niya. Spacing will be bad pero I'm all for it with Josh Giddey running the point kasama sila. A grade pa rin tayo dito. Para naman sa number 5 pick ng Clippers, surprise to Keaton Wagler. Pero kasi pang NBA yung laruan niya. 6'5" guard na merong lethal jumper and he is shooting 40% sa mga pull-up at catch and shoot threes. Only question is yung kanyang body if kaya yung physicality sa NBA. Pero saktong-saktong off-ball kasama si Darius Garland sa backcourt. B+ grade. Para naman sa number 6 pick ng Brooklyn Nets, 6'4" guard Michael Brown Jr. Isang combo guard na kayang gawin yung both duties kahit maging point or maging off-ball. High volume shooter rin siya sa labas. Pero syempre yung question pagpasok sa NBA is yung kanyang magiging decision making sa court. This is a developmental pick para sa Nets and we are not sure how it will turn out. C+ grade muna tayo dito. Para naman sa number 7 pick ng Kings, 6'2" guard na si Darius Akos Jr. Pwede siya nga yung dapat kinuha ng Nets pero Kings got their franchise point guard after letting go of Haliburton and Fox. Sana naman this time, panghawakan na nila to. Parang Damian Lillard nga to in the making Yun nga lang yung problema, yung tendency niya na maging one-man offense kapag siya yung may hawak ng bola. And syempre yung kanyang poor defense. Pero perfect team to for him, B grade. Para naman sa number 8 pick ng Hawks, 6'3" guard Kingston Flemings. Merong mabilis na first step, good passing ability, tsaka maganda yung decision making. Legit playmaker talaga to. Traditional point guard. They really miss the style of Trae Young Kasi meron din tong floater game. It's like the same persona yung maglalaro para sa Hawks. Pero ang matindi dito, grabe sa ka-athletic kahit ganito kaliit, parang lumulutang parang hinihigop ng ring. As much as I want to hate them, pero this is an A grade, promise. Para naman sa number 9 pick ng Dallas Mavericks, 6'9" forward, coach pick dahil Michigan, si Morris Johnson Jr. Isang hard-nosed frontcourt defender, kaya ring bumantay ng guards and yung kanyang rebounding na pwedeng maglaro din siya ng center kapag nag-small ball kung gustong mabilis yung laro. Medyo limited lang yung offense kaya surprise nga sa mga tao yung pick na to Pero dahil nga yung head coach ng Mavs ay si Dusty May na kaya ganito. So ngayon, C+ muna tayo. Para naman sa 10th pick ng Bucks, ang bagong era nila, 6'4" guard na si Bryden Burris. Isang aggressive scoring guard at matinding two-way upside kasi sobrang galing nga dumepensa. He is also a 3-level scorer, merong footwork, jumper,
pang complementary piece sana to ng Bucks pero umalis na si Giannis. Kaya for sure sa kanya na magre-revolve yung offense. Pero weird pick if they have Ryan Rollins and Tyler Hero. Maybe they are on the move. Kung mawawala si Rollins at Hero sa Bucks, this is an A- grade. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye!